Good morning, everyone. Please open your Bible in Revelation chapter 3, verse 15 to 16. Let's talk about your faith in Him. Ang iyong pananampalataya ba ay mainit, malamig, or isang maligamgam na pananampalataya? Today, we talk to our faith to Him, in Him. I have a little bit of question. Did you have a time to Him to to pray, to read the Bible, or devotion? Did you have a time to attend to church every Sunday? Did you have a time to to pray to Him? Baka ang iyong panalangin ay aabot lang sa 1 minute. Or you have no time to devotion. Instead devotion to read the Bible, you wake up in the morning, ang kukunin lang mo ay cellphone. Kung anong oras na at maglaro at tingnan kung sino ang nag-reply sa iyong chat. Instead to read the Bible. Mga kapatid, dito na tayo sa huling araw. Marami na mga believers na lumalamig. Hindi na nagsisimba, hindi na nagde-devotion or nagbabasa ng Bible, at hindi na sila nananalangin. Ang tanong ko lang, mayroon ka ba time para sa panalangin sa Kanya? Nung unang panahon sa time ni Daniel, 3 times siya nanalangin. May pa nga sa Bible, gumigising sa madaling araw at pumupunta sa bundok. Kasi sa bundok ay tahimik, walang gulo. Kaya doon siya nanalangin. Ngayon, na-apply ba natin ngayon na panahon gumigising sa madaling araw para mag-devotion, para manalangin sa Kanya? Baka ikaw ay lumalamig na sa Kanya. Or naman, ikaw isang lukewarm, maligamgam. Careful po tayo dyan. Pero, nag-warning ang Biblia sa Book of Revelation patungkol sa lukewarm, hot, at cold. Sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sabi dito sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16. I know the work that the true art, neither cold nor hot. I would true word, cold or hot. So then, because you art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth.
Kung ikaw ay lukewarm, hindi ka naman malamig, hindi ka naman mainit, careful tayo dyan, isusuka tayo ng Panginoon. Kasi hindi ka malamig at hindi ka rin mainit. Dapat maging ang ating pananampalataya ay maging mainit. Lalo na ngayon na panahon. Ang daming gulo. Ang daming mga pagsubok sa ating panahon. Mga kapatid, gaanong dumarating na mga trials sa ating buhay, dapat hindi tayo maging malamig sa Kanya. Hindi din pwede tayo maging isang lukewarm sa Kanya, na isang Kristiyano na okay, nagsisimba ako, okay, nagdadasal ako, okay, nagbabasa akong Bible, pero you have a dark secret. Hindi yan pwede. Hindi pwede sa Panginoon. Kung mainit ka, mainit. Ano yung sabihin na dapat tayo maging mainit sa Kanya? Ang ating pananampalataya ay hindi lang dyan, kundi lalo pat natin painitin ang ating pananampalataya. Kahit dumating pa ng mga persecution sa ating buhay, hindi tayo dapat tumalikod sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ang aking point ay maging mainit tayo sa Panginoon. Will be a warm, maging hot tayo sa Panginoon.